Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya. Guro, sino po bang nagkasala at pinanganak siyang bulag? Siya po ba? O ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus. Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik mula sa dura. At ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at paghilamos ka roon. ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ng bulag at naghilamos. Nang bumalik siya ay nakakakita na siya. Dahil dito, nagtanungan ng mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya nung namamalimos pa siya. Sinabi nila, hindi ba't siya dati nakaupot na mamalimos? Siya nga! Hindi, kamukha lang niya yun. Ako nga yun! Paano kang nakakita? Ang lalaki tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya to sa mga mata ko at sinabi, pumunta ka sa paliguan ng Siloam at maghilamos. Kaya pumunta ako roon. At naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nasaan na siya? Hindi ko po alam. Dinala nila sa mga pariseyo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakakita. Kaya tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita at sinabi ng lalaki, Nilagyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako. At pagkatapos ay nakakita na ako. Hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito. Dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? hindi magkasundo ang mga opinyon nila tungkol kay Jesus kaya tinanong ulit ng mga pariseyo ang dating bulag. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling ka niya. Isa po siyang propeta. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya nga ang dating bulag na ngayon ay nakakakita na. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong, Anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Anak nga po namin siya. At ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanungin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo
ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang isinagot ng mga magulang. Nasa tamang edad na siya, siya na lang po ang tanungin ninyo. Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ng taong yun. sumagot ang lalaki. Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakakita na ngayon. Tinanong pa nila ang lalaki. Ano ang ginawa niya sa'yo? Paano kanya pinagaling? Sinabi ko na po sa inyo pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyo marinig uli ang sagot ko? Gusto po ba ninyo maging mga tagasunod niya? Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, Tagasunod ka niya. Pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Pero ang taong yun ay hindi namin alam kung saan ang galing. sumagot ang lalaki. Yan nga po, nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling pero pinagaling niya ang mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero sino man may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban, ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayo narinig na may taong nakapagpagaling ng tao ay pinanganak na bulag. Kung hindi nanggaling sa Diyos ang tao, hindi niya magagawa ang himalang ito. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo. Ipinanganak kang makasalanan. At ang lakas pa ng loob mo ngayon? Napangaralan kami? At pinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. Nabalita ni Jesus na pinagbawalan pumasok sa sambahan ng dating bulag. Kaya hinanap niya ito at nang matagpuan niya, tinanong niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya. Nakita mo na siya. At siya ang kausap mo ngayon. Sinabi agad ng lalaki. Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo. At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Naparito ako sa mundo upang hatulan ng mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at nagtanong sila. Sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Jesus. Kung inaamin niyo mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo. Nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, Sinasabi ko sa inyo ang totoo! Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa padera ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit hindi nila susundin ng iba, sa halip ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. sinabi ni Jesus sa mga tao ang paghahalintulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maililigtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng payarang pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat na nakikinig sa akin
ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila at pagkatapos ay muli ako mabubuhay. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, nagkaroon na naman ng pagtatalo ng Hudyo. Marami sa kanilang nagsasama. Pero sinabi naman ng iba, At isa pa, paano siya makakapagpagaling ng bulag kung totoong sinasaniban nga siya? Huwag kayo maniwala. Hindi naman kailangang umanib ka para magkaroon ka ng pananagutan. Yung pagkarinig sa aral ng Diyos, nagbibigay na yun ng pananagutan. Doon sa Santiago 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan, sa nakakaalam, irrespective kung kaanib ka o hindi ka kaanib, kasalanan mo na yung nalaman mo yung dapat na ganun ang gawin mo, paggawa ng mabuti alam mo na, tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa iyo yun. Whether you are in the church or outside the church, pag nalaman mo. Kaya yung mga hindi kaanib ng iglesia nung una, ang sabi ni Kristo doon sa mga Pariseo, kung hindi nyo naintindihan, mga bulag kayo, wala kayong kasalanan, di kayo mananagot. Pero kung hindi naman kayo bulag, nakakakita kayo, mananagot kayo, sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa aklat ng Juan, 9:38 natin umpisahan. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Pariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayoy sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Nananatili ang kasalanan nyo. Nagkiklaim kasi sila, naiintindihan nila. Kasi nung sabihin nila na kami ba rin, Panginoon, mga bulag din, parang they know na hindi sila bulag. They trust na hindi sila bulag. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, dadapwat. Ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, may kasalanan din sila kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Pagka narinig nila at naintindihan yung aral ng Panginoong Hesukristo. Ang magkaiba lang, yung kaanib at hindi kaanib, parehong nagkakasala yon pag alam na nila ang aral, di nila ginagawa. Ang pagkakaiba lang, yung hindi kaanib, meron pa siyang pagkakataon na mapatawad. Pag umanib siya at nagsisi, may pagkakataon pa siya. Yun ang pagkakaiba. Yun namang kaanib na naliwanagan na ng husto, yun ang wala ng pag-asa pagka sinadya niyang labagin yung naliwanagan niya sa 6:4 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos,
at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun. Pagka naliwanagan na, tungkol ang wika sa minsang naliwanagan. Nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nabautismuhan na, tapos nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, tapos saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin sila ng pagsisisi. Karugtong nung sinasabi niya sa 10:26 ng Ebreo pa rin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Kung sinasadya ng pagkakasala, pagkatapos na matanggap na ang pagkakilala sa katotohanan, ibig sabihin, naanib na yan. Natanggap niya na pati bautismo. Pero sinadya pa niyang magpatuloy sa kasalanan, wala nang hain na natitira. So, dalawang kondisyon yan. Nakaalam, nakarinig, kaanib at saka hindi. Yung kaanib, walang pag-asa yun pagka sinasadya niyang nilalapastangan ng aral ni Kristo. Yun namang hindi kaanib kasi may provision pa ng pagpapatawad doon kasi wala pa yung katulong na espiritu. Sa bautismo kasi tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, sabi ng Biblia. Yung kaloob na yon, yun yung espiritu ng pagkukupkop. Bibigyan tayo ng espiritu ng pagkukupkop, pag-aampon. Sa English, Spirit of Adoption. Yun ang isa sa pangunahing kaloob ng Espiritu Santo, yung espiritu ng tinatawag na adoption. Basahin natin yung 8 ng Roma 15 at 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iglesia, ang binabautismuhan, tumatanggap siya ng espiritu ng pag-aampon. The Spirit of Adoption. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ayon, sabi sa Biblia, you have not received, sabi sa mga kaanib sa iglesia sa Roma, the spirit of bondage again to fear. But ye have received the spirit of adoption. Yung sinabi na tatanggapin ng kaloob ng Espiritu Santo, ang isa roon ay yung spirit of adoption. Nag-uumpisa yon sa pagkatao ng isang tao na nabautismuhan. Mag-e-exist sa kanya yung spirit of adoption na yun. That is a God-given spirit sa isang taong tumanggap ng bautismo. Yung espiritu na yon, lalakip sa ating espiritu. Sabi dun sa 16 sa English, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sabi sa Tagalog, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya itinatanghal na anak ng Diyos ang nasa iglesia, na totoong iglesia, na tumanggap ng bautismo kasi ibinibigay sa kanila yung spirit of adoption.